Israel. Ang buhay dito ay laging may banta ng atake at pambobomba. Naaapektuhan nito ang bawat ugali ng tao. Alam ng mga tao ang pinakamalapit na silungan. Sinusubaybayan nila ang mga abiso. Mayroon silang tubig, first aid, at charger. Karaniwan na ang pag-inspeksyon ng bag sa mall. Hindi na nakakagulat ang mga patrol sa kalsada. Sa mga lungsod, maikli ang oras para magkubli. Mas maikli pa malapit sa hangganan. Araw-araw, sinusunod ito ng Israel. Ito ay talagang nakakapagligtas ng buhay. Dahil sa hugis nito, maraming kalsada ang madaling isara. Ang mga lugar sa hangganan ay sensitibo sa kaguluhan. Idinisenyo ang kalsada at tunnel para sa posibleng detour. Ang mga bagong lugar ay may silungan na madaling puntahan. Ang mga teritoryo ng Palestine ay nagdudulot ng dagdag na checkpoint. May karagdagang patakaran sa pagbiyahe. Sinusuri ng Israel ang heograpiya sa araw-araw na desisyon. Saan magtatayo ng daycare? Paano ihihiwalay ang trapiko? Saan dadalhin ang mga tao pag may alarma? Dahil sa paulit-ulit na paglala ng labanan, naging ugali na ng mga Israeli ang paghahanda para sa depensang sibilyan. Kabilang dito ang mga sirena, alerto sa telepono at regular na pagsasanay sa eskwela at trabaho. Sa mga bagong bahay, pamantayan na ang silid na may proteksyon. Unti-unting pinapatibay ang mga lumang gusali. Madalas ibinabalita kung gaano katagal ang mga residente ng iba't ibang lugar para makapagtago. Dahil dito, hindi gaanong nalilito ang mga tao at sumusunod sa tagubilin. Hindi ginagawang romantiko ng Israel ang sistemang ito. Pinapanatili lang nila itong gumagana dahil kailangan ito anumang oras. Sa mga bayan at lungsod sa hangganan ng Israel, may nakaplano ng ruta patungo sa taguan. Ang mga concert organizer ay nagmamarka ng ligtas na lugar at pinapatigil ang musika sa alarma. Mahina hong inilalabas ng mga host ang mga tao. May mga pinto sa ligtas na lugar ang palaruan. Sa bahay, may ilaw, tubig, at gamot. Alam ng mga magsasaka kung paano protektahan ang kanilang mga manggagawa at kagamitan sa bukid. Hindi umaasa ang Israel sa improvisasyon. Simple ang patakaran, narinig ang senyal, gumawa ng malinaw na hakbang. Walang nasasayang na oras sa usapan o paghahanap. Ang serbisyo militar sa Israel ay para sa kalalakihan at kababaihan. Halos bawat pamilya ay may koneksyon sa serbisyo o reserba. Isinasaalang-alang ng mga employer ang mga pagtawag. Ngunit para sa pamilya, ito ay muling pag-aayos ng schedule at tungkulin. Naglilingkod ang mga kababaihan sa hangganan at unit ng seguridad. Nagtatrabaho din sila sa mahahalagang pasilidad at checkpoint. Ang serbisyo ay nagbibigay ng kasanayan at koneksyon. Nakakatulong ito sa karera, ngunit nagdadagdag din ng stress at responsibilidad. Kapag tumataas ang tensyon, mas madalas tinatawag ang reserba. Malinaw na ipinapakita ng Israel kung paano mabilis umayon ang buhay sibilyan sa mga gawaing militar. Sa Israel, ipinapaliwanag sa mga bata kung ano ang alarma, kung nasaan ang hagdanan at paano tumakbo sa pinatibay na silid. Sa mga paaralan, may mga psychologist. Pagkatapos ng matitinding pangyayari, may group meeting. Nagbibigay din ng malinaw na instruksyon sa mga magulang kung paano kakausapin ang mga bata. Ang mga matatanda ay nagrereklamo ng insomnia at pagod. Gumagamit sila ng online consultation at suporta mula sa komunidad. Nakakatulong ang simpleng mga bagay, regular na schedule, pag-eehersisyo at plano kung may alarma. Hindi kunwari ng Israel na walang stress. Itinuturo nito kung paano ito harapin sa maikli at malinaw na paraan. Ang tag-init sa Israel ay tuyo at mainit. Nagkakaroon ng heat stroke at sunog. Pinauunlad ng bansa ang desalinasyon ng tubig dagat. Gumagamit din sila ng nilinis na wastewater sa mga bukid. Dahil dito, nangunguna ang Israel sa mga solusyon. Sa mga lungsod, nagdaragdag sila ng lilim at inuman. Inilipat ng mga paaralan ng klase sa mas malamig na oras. Nagbibigay babala ang mga ahensya sa mga panganib. Mataas ang demand sa kuryente para sa pagpapalamig. Hinihikayat ang mga tao na magtipid. Kung matagal ang tagtuyot, nililimitahan ang pagdidilig. Sa ganitong paraan, binabawasan ng Israel ang pinsala sa klima. Sinusuportahan din nila ang supply ng tubig at agrikultura. Mahal ang upa at serbisyo sa Israel, lalo na sa sentro at baybayin. Kaya maraming pamilya ang pumipili ng mas maliit na espasyo para sa lokasyon o lumilipat sa labas ng syudad at mas matagal sa biyahe. Sa iisang lungsod, may magarbong lugar at simpleng bahay, may sira-sirang pasilidad ang iba. Ang pagkain, komunikasyon at gawain ng bata ay mabigat sa budget. Sinusuportahan ng Israel ang paglago ng tech parks, mas mataas ang sahod doon.
Kaya mas ramdam ang agwat ng kita, ang iba ay umuunlad sa high-tech, ang iba ay nananatili sa serbisyo. Ang mga startup, research center, at offices ay umaakit ng engineers. Pero mabababa ang sahod sa lokal na serbisyo. Sa isang kalye, makikita ang bagong opisina at simpleng tindahan, mababa ang kita ng mga nagtatrabaho roon. Sinusubukan ng gobyerno na palawakin ang akses sa edukasyon. Pero ang pamilyang walang ipon ay kulang sa oras at pera para sa matagal na pag-aaral. Aktibong pinapalago ng Israel ang ekonomiyang teknolohiya pero hindi pantay ang benepisyo. Makikita ito sa pang-araw-araw na gastos. Madalas ang malawakang protesta sa Israel. Pinagtatalunan ng papel ng korte, hukbo at relihiyon. Harangan ng mga pangunahing kalsada. Nagtitipon sa mga plaza. Nag-aalala ang negosyo dahil sa kawalan ng katiyakan. Sinusubukan ng mga pamilya na ihatid ang mga bata at makarating sa trabaho sa tamang oras. Gayunpaman, tuloy ang serbisyo publiko, transportasyon, paaralan at ospital kahit mataas ang tensyon ng usapin. Maingay at politikal pa rin ang Israel, ngunit ang mga pangunahing serbisyo ay hindi humihinto. Ito ay mahalagang katangian na itinuturing ng mga residente bilang tanda ng katatagan. Sa Israel, ang mga usapin ay nasa pagitan ng sekular at relihiyoso, kaliwa at kanan, Hudyo at Arabo. Pinagtatalunan ng serbisyo militar, kurikulum, pondo sa komunidad at patakaran sa publiko. Sa online, matindi ang diskusyon. Pero sa araw-araw, iniiwasan ng politika para iwas away sa kapitbahay at katrabaho. May halo-halong lugar na mas pinahahalagahan ang kapayapaan kaysa sa slogan at sinisikap lumutas ng problema ng praktikal. Patuloy ang Israel sa paghahanap ng mabisang patakaran para sa pagsasama. Malinaw na ito ay prosesong hindi mabilis o madali. Ang Sabado at mga pista opisyal ay nagpapalit ng takbo ng buhay sa Israel. Sa ibang lugar, sarado ang tindahan at kainan, limitado ang transportasyon. Sa iba, halos normal ang takbo ng buhay. May ilang bayan na may libreng shuttle tuwing weekend. Pero hindi lahat ng lugar nararating nito. Maganda na planuhin ng maaga ang mga lakad. Sa mga lugar na relihiyoso, inaasahan ng simpleng pananamit at tamang ugali. Kadalasan, isinasaalang-alang ito ng mga bisita. Matagal nang pinagtatalunan ng Israel ang papel ng relihiyon sa edukasyon at batas. Madalas, dito lumilitaw ang pinakamaiingay na isyong politikal. Sa hilagang bahagi ng Israel, panapanahong naririnig ang tunog ng artillery at eroplano mula sa kabilang hangganan. Sa timog at gitnang rehiyon naman, binabantayan ng mga residente ang mga abiso tungkol sa paglulunsad at pagharang ng missile. Kapag tumaas ang antas ng panganib, kinakansela ang mga konsyerto. Isinasara ang mga kalsada at nililimitahan din ang pagtatrabaho sa mga bukirin. Naglalabas ang mga autoridad ng malinaw na instruksyon para sa lahat. Ina-update din nila ang mga ito ayon sa sitwasyon at pinananatiling handa ang mga kanlungan. May mga panahon ng pagtigil, ngunit muling bumabalik ang paglala ng sitwasyon. Kaya ang mga dokumento, tubig, pangunahing gamot at charger ay nakalagay sa madaling makita. Ang Israel ay hindi umaasa lamang sa swerte. Sa halip, pinaplano nito ng maaga ang magiging kilos ng mga tao. Ang seguridad sa pasukan ng mga istasyon, stadium at ospital ay karaniwan na. Mabilis na sinusuri ang mga bagahe at tahimik itong tinatanggap ng mga residente. May mga kamera at paminsan-minsan ay checkpoint sa mga kalsada. May panic button din sa mga bus at taxi para sa karagdagang seguridad. Kahit isang nakalimutang pakete ay sapat na dahilan. Ito ay nagiging sanhi para tawagan ng mga bomb expert at pansamantalang isara ang lugar. Pinapanatili ng mga kapitbahay ang kanilang contact sa isa't isa. Ito ay para sa agarang pagtulong kung may anumang panganib. Para sa mga bisita, ang mga hakbang na ito ay tila mahigpit.